kabi-kabilang pagbati po natanggap ng itinanghal na batch valedictorian ng UP ngayon na si Tiffany Grace. Uy, mga Grace talaga, no? Yan ay matapos niyang makuha ang pinakamataas na grado sa post-war history ng universidad. Nakuha niya ang general average na 1.004 para maging summa cum laude sa kanyang kursong DS Biology. Ang hirap pa ng kurso niya. Maliban sa subject na art studies, lahat ng grado niya ay 1 o flat 1. Pero bukod sa pagkuha ng mataas na marka, inaangaan din si Tiffany sa kanyang pagiging simple at matulungin. Abala naman kasi sa pag-aaral, nagagawa pa niya ang sumali sa mga outreach program, mag-date, kasama ang kanyang boyfriend for 6 years. You know? At mag-party. Ang party. Yung parents ko po actually, ayaw nila masyado ako nag-aaral. Lagi nila sinasabi golden moderation. Masaya po sila para sa akin. Pero, syempre, gusto po nila na mag-graduate po ako, maging doktor, maging balancing tao. Sa gitna naman ang nakamit na tagumpay ni Tiffany, isang guro ng universidad ang nabatikos na lumano sa pasaring nito sa mga honor students. Ganun. Ayon kay Sociology Professor Gerardo Lanuza, hindi porket nakauno ang estudyante, ay matalino na ito. Nako. Baka lang daw masipag itong gumawa ng reaction paper, mabait sa klase, nabili lahat ng requirements, nakakagawa ng excuse letter kahit kapag absent, at higit sa lahat, hindi sumasama sa mga rally o walkout. Tingnan mo ng ilan, baka masyado lang naging maluwag ang eskwelahan, kaya umabot sa halos 30 ang summa cum laude nito, 29. Pero para kay UP Chancellor Michael Tan, hindi ito matuturing na grade inflation. And I know people will say again, isn't that grades inflation? I will argue otherwise together with our academic experts. I was talking with Vice President Gisela Concepcion, and we know that we have more summa cum laudes because we have new teaching methodologies. Our terror professors have mostly retired, mostly. Tinanggi naman ni Professor Lanuza na pinapatamaan niya si Tiffany. Bilib nga rin daw siya sa pananaw ni Tiffany na gamitin ang kaalaman sa pagtulong sa kapwa. Pero si Tiffany tinawag pa na bulok ang study habits niya. Madalas daw kasi siyang nagka-cram kaya di daw siya karapat-dapat magbigay ng advice sa ibang estudyante. Tinawag din niya ang mga grado niya na mga numero lang. Sang-ayon dito ang guest speaker sa graduation na si Deputy Secretary Armin Luistro. Hindi naman yung grado ang nagsasabi kung sino ang magtatagumpay pagkatapos ninyong umalis sa pamantasan. Ang sinasabi nila, ang kailangan dito ay lakas ng loob. Sa Pilipino, angas, diskarte, tapang, katatagan. Hindi sumusuko, lakas ng loob na pangmatagalan. Manunulat na si Mark Twain, never let your schooling interfere with your education. Approve ba kayo rito, mga kapatid? Sabi ng isang sikat na singer, si Rick Astley, never gonna give you up. Never gonna let you down. Yun. Ha? Ano kinalaman sa Roam grado? around. And desert you. Desert you. Never gonna make you cry. Good morning Ano? kay Councilor Roderick Paulate. Roderick Paulate. Lost ako doon, ha? Rick Lost Astley. ako. Hindi, Nakalimutan natin banggitin. Oh. Best undergraduate thesis din itong si Si Miss Tiffany. Uy. Alam mo, research siya? Research sa breast cancer. Oh, Malupit. galing. At eto, Agosto, papasok na siya sa UP Institute of Medicine. Papasok na siya. Future Agosto. doctor. Oh, ngayon, nagbabakasyon siya, nagre-relax siya. Alam mo paano siya nagre-relax? Paano? Pina-fine-tune niya yung thesis niya. Ah, ganun? Walang-wala naman eh. Ang Walang-wala. pinakamaganda dyan, advice ko sa kanya, pumasok na siya sa mga Unilever, mga ganyan. Yayaman siya doon. Hindi, kasi pag Diyan mga, ka magaling anda na... pag magaling siya sa mga sciences, mga ganyan. Nakikita mo yung estatwa ng UP na nakaganon. Mga ganyan. Nakahubad. Yung kita wetpacks. Yung may, ano rito? May Dahon. dahon. Oh. Yung pinapakita na serbisyo sa taong bayan. Ah, ganun? Hindi yung mga binabanggit mong mga Papayaman. pamayaman. Oo. At least, marami siyang matutulungan. Pag marami siyang pondo, budget, outreach, marami siyang matutulungan. Hindi, exactly. Yan nga yung ni Tiffany Uy, Gusto niya? Lahat ng, ganda ng interview niya, lahat ng ginagawa niya, lahat ng quote-unquote pagkakaram niya, ay geared towards understanding para sa future niya na makatulong. Galing, ano? Gusto talaga makatulong eh. In fact, sinasabi niya, it takes her parang 3 to 4 times sa pagbasa ng isang ano kasi gusto niya rin intindihin eh. No?
Sinasabi niya Slower. na hindi siya yung superwoman na parang isang basa lang I kuha see. kagad. I see. Tatlo o apat na beses na babasahin. Hindi photographic Sipag at memory. syaga talaga. In fairness sa kanya. Eh, bakit si Manny Villar? Hindi, joke lang. Eh, si Ayan. Hoy! Bilyonaryo naman. Bilyonaryo naman siya. Oh, kita mo naman. Pero alam nyo sa Facebook nga, itong maraming mga crab mentality, quote-unquote, at medyo merong mga bitter na nagsasabi, hindi naman Pinoy yan si Tiffany, Chinese. Isa pang issue yan. Oo nga pero alam mo, makikita mo naman kay Tiffany na Pinoy na Pinoy, Filipino, Chinoy. Chinese, Chinoy di ba? yan, Chinoy, Chinoy, di ba? To begin with. Pero mali yung what's sinasabi the ni problem? Tiffany. Mali yung sinasabi niya Ano? na nagka-cram siya, gano'n. Hindi. Alam mo, meron mga science na when you cram, you stretch yourself, mas maganda yung performance. Pag nagka-cram ka, Oo, or pag nagka-cram ka, ikaw, ilang beses na kayo nag-cram sa exam? Sa Ateneo, Ako sa palagi. UST, Ako palagi na din. hindi nyo in-expect na mataas yung grade nyo, pero mataas nakuha yung grade. Maraming beses na, I'm sure. Pero ewan ko, baka iba yung definition ni Tiffany ng cramming. Baka ang cramming niya mga 3 weeks 3 before. weeks before. Ang definition ba ng cramming natin, ang day before? Mga 24 hours before. 5 minutes before. 5 minutes, grabe ka Hindi naman. kasi when you cram, you stretch yourself to the limit. Yun yun. Kaya lahat ng brain sa utak mo nagagamit mo eh. Flight Pero or after fight, ng eh. exam, paglabas mo ng kwarto, nakalimutan mo na rin. Kasi Hindi, nag-cram hindi, ka. hindi. Walang pinagkaiba yun sa Hinebra, di ba? Ano? Sa dulo, nagka-cram eh. Sa dulo, sa dulo Ano umahabol. ba yung mga comparisons mo today? Nakakahabol yung Hinebra. Alam mo ba yung mga Okay. yung mga patutsada mo sa Hinebra? Pwede ka, huwag ka dadaan sa madilim na iskinita minsan. Delikado ka. Idol ko si Jawo. Delikado ka. So, kilala ko lahat. May Austria, lahat ng mga player dyan. Pero address natin itong issue na, okay, bakit daw binigyan ng scholarship si Tiffany? Uy, hindi naman daw galing sa Hindi daw. parehong doktor ang magulang. Oo. No? Na hindi naman At, galing sa hirap. Hindi naman daw Pinoy. Kasi, Oo. ika muna. Ano nga ba ang naman. Filipino to begin with? Ha? Yes. Ano ba yung mga, question natin kasi Ang gandang pag-usapan niya at lalo na nandito si Lord, diba? matagal Parang na matagal proseso. na. Ano bang Oo. Filipino, ha? Anong gusto niya? Parang masakayin kalabao, nakabarong, may salakot, ganyan. Nasa Bay Kubo. Sa bahay kubo nakatira. Tatanim ng gulay. Oo, teka, Ng palay. anong tanong yan Kamote. eh. Para sinabi mo yan, wala tayong kinaiba sa mga circa 1938, 1937 Germans. They're not Germans, they're Jews, mga ganyan. Para sa Amerika, pag sinabi mo, hindi naman Amerikano yan, Hudyo yan eh. Di ba? Discrimination. Patay, oo. Ingat tayo sa mga ganyan. Ang dali kasi humirit sa social media. Ang problema rin sa atin, no? Sa gitna ng pagpupuri, may isang sintonado, pero minsan, pinapansin pa natin yun. Bakit kailangan pansinin pa isang gano'n? Alam mo, na ngayon na nabanggit mo yan, naalala ko itong video na kumala sa social media Na din. ano? Just very recently. Yung batang kumakain ng mamon? Yung mga Amerikano na Bakit? nagtatanong, sa Amerika mismo, nagtatanong sa mga Korean or Chinese or Japanese na, where are you originally from? So, ang tanong naman ngayon itong mga Asians na second, third generation Americans, ang tinatanong doon sa puti, where are you from? Kasi wala namang Amerikanong Wala puti naman, na galing talaga sa Amerika. Nabibigyan. So, parang historically, they're from England. Oh, England, So, Italy, exactly, Ireland. oo. So, parang Mga- ganun din oo, dito, alam mo, di ba? Parang ang Lahat, hirap mo sa... lahat sila galing barko. Hindi, masyadong sensitive kasi sa Amerika. Kasi nung nag-aral din ako doon noon, na, kasi ano kayo, mga scholar ng US State Department eh. So meron mga briefing, sabi niya, never ask about religion. Yan. Ano, Or race. Oh, yung mga Or, about race, are you ang married? galing, are you married? Yan, How- anak mo. How old are you? Yung mga ganon. Wala, Sa atin, hindi ganon. Oo. Klase, sabi, Pero nakakatawa. dapat nga na ikatawa na nakakita tayo ng mga ganitong estudyante. Ha? Galing, no? Dapat talaga. Saka kamukha siya Very ng reporter inspiring. natin, no? Na si Inazara? Inazara. Siguro yung boy pa niya, kamukha Ilayo rin. mo, John Loyola. John Loyola. Ilayo mo kay John Loyola. Yan. Layo, isip mo, walang ganyanan, Lord. Ano ka ba, kakakasalang eh. Saka ito si Tiffany, mukhang ang bait-bait, to? Mabait daw talaga. Mabait talaga, At no? mahilig siya sa mga Pikachu. Ah, At hindi Pikachu. lang yan. Ikaw ba certified diver ka, Andanar? Hindi. Oh. Certified diver. ang batang Grabe ko. lahat, all around. Well-rounded, Siya na. no? Grabe. Oo. Our future doctor. Sana pag naging doktor siya, hindi na siya umalis ng bansa. Dito na siya. Tama. Hindi, dapat sa Magserbisyo mga ganyan, para sa taong si bayan. Tiffany, di ba, sobrang talino.
Dapat yung mga nag-a-apply siya sa mga Oxford, mga ganyan. Tatanggapin yan. Eto ka na naman andanar eh. Pinag-aaral nga eh. Papasok Kakasabi na ko sa lang UP sana hindi siya College of umalis eh. Medicine. Hindi kailangan niyang pumunta doon kasi ilan lang yung mga ganyang klaseng tao na Oh. sobrang talino na kayang pumasok sa mga Oxford, sa mga Harvard Medical Schools. Bakit kailangan Tapos doon? babalik dito. Oh, Baliktad naman. Balik doon kukunin yung kanilang kaalaman. Tapos babalik dito, i-apply dito. eh malay mo pa, mas matalino pa yan sa mga taga-Oxford, andanar. Eh, Yun tama. lang, oh. Baka Ayun, yun. mag-cum laude din Ang siya. problema sa naman, Oxford. ala namang equipment. Hindi, ito ang pinakamatinding equipment sa lahat, andanar. At Proud maganda to rin be sinabi. Filipino. Proud to be Filipino. I'm sure si Tiffany Grace Uy at we should be proud of her also. Singit ko lang Oo. Sabi si isang professor din ng UP, sinagot yung isang professor na nagparinig, no? Sabi niya, insulto raw sinabi ng professor na yun Oo. sa mga kapwa-professors siya na, Yes. na parang siguro magaling lang mag-submit on time, mabalik sa klase. Na ganun lang ang naging basehan ng mga professor na ito Oo, para bigyan iniinsulto ng mo yung intellectual grado. appreciation at capacity ng mga Saan ba kapwa mo na- teacher. Sino kaya itong professor na to? Taga-UP din, di ba? Oh, Kaya hindi ko sociology. maintindihan na while everybody's celebrating, meron talagang isang Pero saan ba bitter sinabi? din, no? Saan ba sinabi ni Prof? Siyempre, Sa social di media. Sa pinakamahalaga, sa Facebook. sa pinakamahalagang academic journal sa lahat. Pero Facebook. congratulations kay Congratulations. Tiffany Grace. At sa 29 na mga sumas. Yes. Yan yes. ang amazing Grace. Galing, Yan. galing. Si Diba? Tiffany Grace. Amazing Grace. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.